Kung may nagsabi na sa isang introvert ng ganito, masyado kang sensitibo, overthinking lang yan, ang hirap mong basahin. Hindi lang yan simpleng obserbasyon, yan ay kontrol. Narito ang nakakilabot na katotohanan. Hindi binabaliwala ang mga introvert dahil mahina sila. Sila ay tinatarget dahil mas mabilis nilang napapansin ang mga patterns kaysa sa iba. Yung maliliit na mga pagbabago sa tono, yung nakatagong agenda sa likod ng mga delayed na sagot, yung pagkawala ng atensyon kapag hindi ito convenient. Manatili ka dahil sa pagtatapos ng video na to, makikilala mo ang hindi bababa sa isang trap na gumana na sa'yo at least isa na hinding-hindi na muling gagana sa'yo. Trap number 1. Ang imagination mo lang yan, loop. Ito ang palaging unang hakbang. Napapansin ng mga introvert kapag may mali. Tono na biglang nagbabago ng walang paliwanag, mga sagot na mas mabagal kaysa sa dati, init o atensyon na lumalabas lang kapag convenient. Hindi sila naninita, hindi sila agad nagre-respond, humihinto sila. At ang paghinto na yon ay delikado. Dahil ang mga manipulator ay umaasa sa reaksyon. Kailangan nila ng ingay para mapanatili ang kontrol. Ang pinakamaliit na pag-aalinlangan ay banta sa kanila. Kaya sinasalakay nila ang paghinto. Sobra ka lang mag-isip, palagi mong ina-assume ang pinakamasama. Bakit mo pinapakomplikado ang mga bagay? Hindi ito reassurance, ito ay paninira ng realidad. Natural sa mga introvert ang i-replay ang bawat interaksyon sa isip, bawat salita, bawat tingin, bawat kalahating ngiti. Hina-hijack ng trap na ito ang strength na yon at nire-redirect paloob. Sa halip na magtanong ng ano ang nagbago, nagsisimula silang magtanong ng ano ang mali sa akin. Pero narito ang nakatagong talino ng mga introvert. Hindi sila nagdududa magpakailanman. Nagbe-verify sila. Inoobserbahan nila ang mga patterns. Sinusubaybayan ang consistency at inoobserbahan ang mga kilos sa loob ng linggo, minsan buwan. Kapag dumugma na ang perception sa realidad, bumabagsak ang taktika na ito. Akala ng mga manipulator ay nalibing na nila ang pagdududa, pero hindi. Tahimik na ina-archive ng mga introvert ang katotohanan. Bumubuo ng linaw mula sa kaguluhan. Tandaan ito dahil sa huli, ipapaliwanag ko kung bakit ang mga introvert na humihinto sa pagtatanggol ng kanilang perception ay nagiging untouchable. Trap number 2. Selective availability. Ang trap na ito ay ginawa para magmukhang inosente. Hindi sila tuluyang nawawala, hindi sila lubos na committed. Nag-hover lang, nagtitext kapag convenient, ngumingiti kapag walang ibang nakatingin, interesado tapos biglang naglalaho sa sandaling ito ay sinuklian. Para sa mga extrovert, normal lang ito. Pero para sa mga introvert, nagdudulot ito ng internal fracture, isang tahimik at palagiang pagdududa. Na-imagine ko lang ba yung connection na yon? Totoo ba yung moment na yon? Dapat ba akong maghintay? Habang sinusuri ng introvert ang realidad, ang kabilang panig ay nag-i-enjoy sa emosyonal na kontrol ng walang pananagutan. Ang psychology nito ay elegante at kung minsan malupit. Pinipilit ng uncertainty ang introvert na maging observer bago maging decision maker. Sila ay nag-a-analyze, nagka-categorize at nagre-recalibrate bago pa man magkaroon ng confrontation. Ngunit ang selective availability ay may fatal flaw. Hindi kayang tiisin ng mga introvert ang ambiguity o kalabuan ng magpakailanman. Nagtotolerate sila hanggang sa maging undeniable ang pattern. At kapag nangyari yon, hindi sila nakikipagkompronta, hindi sila nakikipagnegosasyon. Muli nilang inaayos ang kahulugan. Ang kaibigan ay nagiging estranghero na lang. Ang kasintahan ay nagiging kakilala na lang. Ang kasamahan sa trabaho ay nagiging irrelevant. Malalaman mo sa trap number 4 kung bakit laging nagba-backfire ang tactic na ito na mas masakit kaysa sa direktang rejection. Trap number 3. Pilitin ng introvert na i-prove ang kanilang value.
Hindi mukhang malupit ang trap na ito, kaya ito gumagana. Hindi tuluyang nire-reject ang introvert. Pinapanatili lang sila sa malapit para mag-invest ng emotional labor, loyalty, attention, at understanding. Pero hindi kailanman sapat para piliin talaga. Sinasabi sa kanila na maging pasensyoso ka, maging low maintenance, maging understanding, huwag magmadali. Pero ang ibig sabihin talaga nito ay manahimik ka muna habang pinagpapasyahan ko kung gaano ka kahalaga sa akin. Madalas ina-underestimate to ng mga manipulator. Kapag may trust na, malalim ang investment ng mga introvert. Ngunit eto ang twist. Hindi na ikipagkumpetensya ang mga introvert para sa value nila. Kaya nilang tanggalin ang access, tahimik, internally, at permanente. Kapag na-realize nila na tinitest sila, imbes na pahalagahan, walang galit, walang pagmamakaawa, walang negotiation, binababa nila ang manipulator internally. Kapag nangyari na ang pagbabang yon, wala nang anumang pagsisikap sa hinaharap ang makakapagpabalik sa orihinal nilang posisyon. Ipapaliwanag ng trap number 6 kung bakit palaging parang huli na ang mga delayed apologies. Trap number 4, pilitin ang emosyonal na pagpapaliwanag. Dito pumapasok ang pressure. Bigla, hinihingi sa mga introvert na magsagawa ng emotional labor. Sabihin mo sa akin kung ano ang nararamdaman mo. Bakit ayaw mong magsalita? Makipag-communicate ka. Pero ito ay hindi intimacy. Ito ay pinilit na pagbubukas ng damdamin ng walang seguridad. Hindi tinatago ng mga introvert ang kanilang nararamdaman. Pinoproseso nila ito internally hanggang maging malinaw at maayos. Ang pilit na emosyonal na pagbubukas bago maging handa ang mga introvert ay nagdudulot ng tatlong bagay. Pinapagulo ang linaw ng isip, pinapahina ang mga boundaries, at nagbibigay ng armas para sa future manipulation. Umaasa ang trap na ito sa pagmamadali sa mga introvert bago sila maging handa upang ang kanilang mga salita ay maging sandata laban sa kanila. Pero heto ang reversal na hindi inaasahan ng mga manipulator. Kapag huminto ang mga introvert sa pagpapaliwanag, agad na nagbabago ang kapangyarihan. Ang katahimikan ay hindi nakawalan. Ito ay nagiging containment. Biglang nararamdaman ng taong humihingi ng access ang isang nakakakilabot na bagay. Irrelevance. Trap number 5. Ginagawang kasalanan ang katahimikan. Ang katahimikan ay nakakabagabag sa mga taong kailangan ng kontrol, kaya binibigyan nila ito ng maling interpretasyon. Ang katahimikan ng mga introvert ay nagiging malamig, mayabang, parusa, passive-aggressive. Pinapahiya nila ito, pinupukaw nila, hinahamon nila, anumang paraan para makuha ang reaksyon. Pero para sa mga introvert, ang katahimikan ay hindi parusa. Ito ay proseso, pagpapatibay ng mga boundaries, pagkolekta ng mga datos. Pinipilit ng trap na ito ang mga introvert pabalik sa emosyonal na availability sa pamamagitan ng pagpaparamdam na mali ang pagiging tahimik. Epektibo ito hanggang sa ma-realize ng mga introvert ang isang mahalagang katotohanan. Hindi nila kailangang maglabas ng emosyonal na ingay para sa mga gumagawa ng kalituhan. Kapag ang katahimikan ay naging sinadya at hindi na pagdatanggol, nagigiba ang dynamics. At yan ang nagbubukas sa pinakahuli at ang pinakadelikadong trap. Trap number 6, ang false urgency play. Ito ang laging panghuli. Linggo, buwan, minsan taon. Bigla may humihingi ng paumanhin. Umaapaw ang atensyon. Tumaas ang interes. Eksakto sa oras na ang introvert ay nag-step back na internally. Ito ang panic move. Kita mo, nagmamalasakit na ako. Sinusubukan ko na ngayon. Ayusin natin to. Kadalasan hindi nauunawaan ng marami. Hindi dramatiko ang pag-alis ng mga introvert. Umaalis sila internally muna. Sa oras na lumitaw ang urgency, ang introvert ay nare-write na ang emotional narrative. Tahimik na nabawasan na ang investment at isinara na internally ang kanilang access door. Walang argumento, walang confrontation, walang announcement.
Ang urgency ay hindi na nakaka-flatter. Sa halip, ito ay parang late na. Ang mga introvert ay hindi mahirap mahalin. Mahirap lang silang manipulahin sa matagal na panahon. Sila ay masyadong mapanuri. Sila ay malinis na nagtatanggal ng mga attachment. Hindi sila naghahanap ng closure. Sila mismo ang nagiging closure. Ito rin ang dahilan kung bakit sa huli, ganito ang bulong ng mga manipulator. Nagbago na sila, naging distant na sila, hindi na nila ako kailangan. Hindi sila nagbago, nakita lang nila ng malinaw. At kapag malinaw na nakita na ng mga introvert, hindi na nila binabalikan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Michiko Tobayashi. Sabi niya, applied po sa akin ang lahat ng narrative dito. Mula sa antas ng priority patungo sa optional. Isa akong optional sa paningin nila, ngunit hindi ako nababahala dahil ang atensyon nila ang makakagambala sa aking katahimikan at hindi inaasahang responsibilidad. Mas pinipili kong iwasan ang inilalaan nilang spotlight dahil sa ilalim ng liwanag nito, katumbas na rin nito ang paghahabol ng atensyon nila sa halip na katahimikan. Subalit ang irony nito, totoong ang hindi naghahabol ang mas kapansin-pansin sa halip na binabaliwala. Thank you ng marami sa ganitong content, Sir AP. Sabi naman ni Rebecca Ogata, good evening Sir AP. Related ako dito sa bagong episode mo. 1 year ago, pinutol ko ang access ko sa kanya. Hindi ko pinanghinayangan kahit 25 years kaming naging close sa isa't isa. Nung minsan na kailangan ko ng kausap at sabihan ka na pag di siya busy, tatawagan ka niya, pero lumipas ang linggo at buwan na parang wala lang. Doon nag-isip-isip na ako, hindi ako nagalit o nanumbat. Ang ibig kong sabihin, pag siya ang may kailangan, ang bilis kong mag-reply o tumawag, pero nung time na yon, pakiramdam ko binaliwala niya ako. Sabi ko sa sarili ko, never na akong tatawag hanggang dinilit ko na ang number niya. Thank you sa bagong videos mo. At ayon naman kay Maria Mudana Yakage. Last year po napansin ko na may kakaibang kinikilos ang mga naging kakilala ko. Pagdadaan ako ay binabati nila ako at ganun din naman ako sa kanila. Pero napansin ko na sumisimangot sila habang binabati ko sila. Nagtataka lang ako dahil bihira naman nila ako makita at makausap. Kapag may kailangan sila o hihiramin ay ni minsan hindi ako nagdamot sa kanila. Sir AP, wala naman akong ginagawang masama sa kanila. Pero puro kaplastika ng ugali ang pinararamdam at pinapakita nila sa akin. Kaya nung pumasok ang New Year ay dumistansya na ako at bihira na akong lumabas dahil sadyang iniiwasan ko na sila. Nag-focus na lang ako sa ibang bagay kahit hindi na nila ako pansinin. Ngayon sila naman ang nagtatanong sa kawalan. Thank you so much and God bless you. At shoutout din kila Marie Delight Worker, Patterson Gals, Joyce Ala, Irene Parungaw, Gilbert Evidientes, Lone Survivor Diaz, Alfonso Catana, Annalyn Granada, Kay Molino, Mary Ann Panya, Ramlat, Lorena Bintas, 1281, Cathy at kay Luz Viminda Mortega. Maraming salamat po sa panonood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to. At pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakaka-subscribe. Maraming salamat at see you next time.